Isang maling apak, iyon lang ang kailangan para gumuho ang lahat. Halos mawalan ng hininga si Helena nang biglang kumabyos ang kanyang paa sa makintab na baitang ng malawak na hagdanan. Hindi sakit ang naramdaman niya, kundi ang pamilyar na pagbigay ng metal at plastik. Isang tunog na siya lang ang nakakarinig, isang pakiramdam na siya lang ang nakakaalam. Agad siyang napakapit sa hawakang gawa sa nara. Naramdaman niya ang pag-angat ng laylayan ng kanyang bestidang palda at sa isang segundo ng purong lagim, inakala niyang makikita ng lahat ang lihim na pilit niyang itinatago. Ang simbolo ng kanyang kahinaan, ang paalala ng buhay na ninakaw sa kanya. Mag-iingat ka, binibini. Ang boses ay malamig, at walang emosyon, nagmumula sa paanan ng hagdan. Dahan-dahang itinuwid ni Helena ang kanyang sarili. Ang puso niya'y dumadagundong sa kanyang dibdib. Pinilit niyang pakalmahin ang kanyang paghinga bago harapin ang lalaking nagsalita. Si Sir Dario, ang manager ng mansyon, nakatayo ito roon. Matikas sa suot na mamahaling damit, ang mga matay mapanuri. Tila kaya nitong lagpasan ang tela ng kanyang damit at tusukin ang kanyang kaluluwa. "Paumanhin po, sir. Nadulas lang po ako," sabi ni Helena. Pinipilit na wag mautal. Maingat niyang ibinaba ang kanyang paa. Tinitiyak na ang bigat niya ay nakasalo sa kanyang tunay na binti. Tumangulang si Dario, isang bahagyang paggalaw ng ulo na hindi umabot sa kanyang mga mata. "Ang pangalan ko ay Dario. Ako ang namamahala sa lahat ng bagay sa bahay na ito. Ang kailangan ko mula sa iyo ay 2 bagay lamang, kahusayan at pagkamasunurin. Walang tanong, walang pagkakamali. Naiintindihan mo ba?" "Opo, sir. Naiintindihan ko po." Mabilis na sagot ni Helena. Napayo ko para maiwasan ang tingin nito. Kailangan niya ang trabahong ito. Ito na lang ang natitira sa kanya. Ang pagkakataong makapagsimulang muli, malayo sa mga alaalang pilit sumusunod sa kanya, saan man siya magpunta. Mabuti, ang batang aalagaan mo ay si Clara. Nasa silid laruan siya. Tumalikod na si Dario at nagsimulang maglakad palayo. Ang mga yapak ay umaalingaw-ngaw sa sahig na gawa sa marmol. Sinundan siya ni Helena. Bawat hakbang ay maingat at pinag-isipan. Ang mansyon ay malaki at marangya. Ngunit may kakaibang lamig at lungkot na bumabalot dito. Ang mga pader ay tila may mga matang nagmamasid at ang katahimikan ay tila may ibinubulong na mga lihim. Dinala siya ni Dario sa isang malaking silid na puno ng mga laruan. Sa gitna, nakaupo sa sahig ang isang maliit na batang babae. Yakap-yakap ang isang luma at pudpod na manika. Ang buhok nito ay itim at tuwid, at ang kanyang mga mata, nang mag-angat ito ng tingin, ay malalalim at tila may sariling lungkot. "Clara, ito si Helena, ang bago mong yaya," sabi ni Dario sa parehong malamig na tono. Hindi nagsalita ang bata. Tinitigan lang nito si Helena. Lumuhod si Helena para maging kapantay ng bata. Ngumiti siya ng pilit. "Hello, Clara. Ako si Helena." Inabot ni Clara ang manika kay Helena. Nang tanggapin ito ni Helena at magtama ang kanilang mga mata, isang malakas na kuryente ang tila gumapang sa kanyang buong katawan. Isang pamilyar na pakiramdam, isang alaala, isang tawa ng bata sa isang maliit na bakuran. Ang pakiramdam ng maliliit na kamay na nakakapit sa kanyang daliri. Isang boses na tumatawag sa kanya ng mama. "Livia." Napapikit si Helena, napahawak sa kanyang dibdib. Ang sakit ng nakaraan ay biglang bumalik, matalas at malupit. Hindi maaari. Ang anak niya ay wala na. "May problema ba?" tanong ni Dario. Ang boses ay may bahid ng inis. Mabilis na umiling si Helena. Pinipigilan ang mga luhang nagbabadyang tumuloo. Wala po, sir. Magiging maayos po kami." Iniwan sila ni Dario sa silid. Sa loob ng ilang sandali,
Tanging ang katahimikan lamang ang namagitan kina Helena at Clara. Hinaplos ni Helena ang buhok ng bata at sa hindi maipaliwanag na dahilan, naramdaman niya ang isang koneksyon na matagal na niyang inaasam. Kinagabihan, habang pinapatulog na ni Helena si Clara, pumasok ang isang matandang babae na may dalang isang baso ng gatas. Siya si Manang Lourdes, ang kasambahay. Para sa bata, sabi nito sa mahinang boses, inilapag ang baso sa maliit na mesa. Salamat po, sagot ni Helena. Bago umalis si Manang Lourdes, huminto ito sa may pinto at lumingon. Ang kanyang mga mata ay puno ng awa at pag-aalala. Sa mansyon na ito, bulong nito, sapat lang para marinig ni Helena, hindi lahat ng nakikita mo ay totoo. At saka ito umalis, iniwan si Helena na may halong pagtataka at kaba. Nang makatulog na si Clara, sinimulan ni Helena na ayusin ang mga laruan sa silid. Gusto niyang maging perpekto ang lahat sa kanyang unang araw. Habang inaayos niya ang mga unan sa sahig malapit sa kama, may isang bagay na kumislap sa ilalim. Inabot niya ito. Isang maliit na kalansing ang narinig niya nang dumapo ito sa kanyang palad. Nanigas si Helena. Ang paghinga niya ay tila huminto. Hawak niya ang isang maliit na silver anklet, isang pulsera sa paa na pambata na may maliliit na kampanilya at may isang naputol na kawing. Hindi maaari. Nanginginig ang mga kamay niya habang tinititigan ang maliit na alahas. Alam niya ang disenyo nito. Kabisado niya ang bawat kurba. Ito ang mismong anklet na isinuot niya sa kanyang anak na si Livia noong umagang yon. Ang umaga ng aksidente. Buong gabi, hindi natulog si Helena. Nakatago sa ilalim ng kanyang unan ang munting silver anklet. Ang lamig nito'y tila tumatagos hanggang sa kanyang kaluluwa. Paulit-ulit niyang kinakapa ito sa dilim. Tinitiyak na totoo ito, na hindi ito bunga ng kanyang nangungulilang imahinasyon. Bawat kislap ng maliit na kampanilya ay isang alaala. Bawat kurba ng metal ay isang haplos. Paano ito napunta rito? Sa bahay na ito? Sa ilalim ng kama ng isang batang kamukhang-kamukha ng anghel na nawala sa kanya? Hindi ito maaaring maging isang pagkakataon lamang. Kinabukasan, ibang Helena na ang gumising. Ang takot na bumalot sa kanya kahapon ay napalitan ng isang mapanganib na determinasyon. Kailangan niyang malaman ang katotohanan. Gaano man kasakit o katakot ito, sinimulan niya ang kanyang araw na may bagong layunin. Habang pinapaliguan at binibihisan si Clara, bawat kilos niya ay may kasamang pagsisiyasat. Hinanap niya ang anumang marka, anumang peklat, anumang bagay na pamilyar. Wala siyang nakita, ngunit ang pakiramdam. Ang pakiramdam na yakap niya ang sarili niyang anak ay hindi maalis sa kanyang puso. Nang makita niya si Dario sa pasilyo, nilakasan niya ang kanyang loob. Sir Dario, magandang umaga po. Bati niya ng may paggalang. Tiningnan lang siya nito, tila isang abala sa umaga nito. Ano ang kailangan mo? Nais ko lang po sanang magtanong para mas maalagaan ko po ng maayos si Clara. Ano po ba ang mga paborito niyang gawin kasama ang kanyang mga magulang noon? Nagbago ang anyo ng mukha ni Dario. Ang dating malamig na ekspresyon ay napalitan ng dilim. Hindi mo trabaho na alamin ang nakaraan, Helena. Ang trabaho mo ay alagaan ng bata sa kasalukuyan. Paumanhin po, sir. Hindi po yun ang ibig kong sabihin. Ang pagkamatay ng mga magulang ni Clara ay isang trahedya na hindi na dapat binabalikan pa. Putol ni Dario sa kanya. Ang boses ay matigas at may babala. Gawin mo lang ang trabaho mo. Huwag ka nang magtanong ng mga bagay na hindi mo dapat malaman. Tumalikod ito at naglakad palayo. Iniwan si Helena na may mas matinding pagdududa. Bakit ganoon na lamang ang galit nito? Ano ang itinatago niya? Noong hapon na yon, habang natutulog si Clara, nagkaroon ng pagkakataon si Helena. Sinabi niya sa isang kasambahay na maglilinis lang siya sa bodega.
Sa loob ng maalikabok at madilim na silid na yon, nagsimula siyang maghalungkat. Sa isang sulok, nakita niya ang isang baul na gawa sa kahoy. Maingat niya itong binuksan. Puno ito ng mga lumang photo album. Nanginginig ang mga kamay niya habang binubuklat ang mga pahina. Naroon ang mga litrato ng isang magandang babae. Ang yumaong senyora ng mansyon, sigurado siya. Ngunit may isang bagay na mali. May mga bakanting espasyo sa album. Mga lugar kung saan halatang may mga litratong tinanggal. Ang mga pahina kung saan dapat naroon. Ang mga litrato ng kanyang pagbubuntis, ng bagong silang na sanggol. Lahat ay blanko. Sino ang gagawa nito? At bakit? Isinara niya ang album. Ang kanyang pagkadismaya ay napalitan ng takot. May isang taong sadyang gustong burahin ang alaala ng ina at anak sa bahay na ito. Malungkot siyang bumalik sa itaas. Habang papalapit siya sa kusina, may narinig siyang isang himig. Isang mahinang tunog ng musika, pamilyar at malungkot. Sinundan niya ang tunog at nakita niya si Manang Lourdes sa isang sulok. Pinupunasan ng isang maliit at antigong music box. Mula sa maliit na kahon, nagmumula ang himig na nagpatigil sa kanyang mundo. Ang kantang iyon. Humuhuni ang hangin. Yakap ka ni nanay. Matulog ka na, aking mahal. Iyon ang kantang paulit-ulit niyang inaawit kay Livia, gabi-gabi, para makatulog. Ang kantang siya lang at ang anak niya ang nakakaalam. Hindi niya namalayan na humuhuni na rin pala siya kasabay ng music box. Ang mga luha ay nagsisimula nang mamuo sa kanyang mga mata. Napansin siya ni Manang Lourdes at itinigil ang pagpunas. Ayos ka lang ba, Hija? Ang himig po, sabi ni Helena. Halos pabulong. Saan po galing ang himig na yan? Tiningnan ni Lourdes ang music box ng may lungkot. Pamana pa ito ng yumaong senyora. Paborito niyang pakinggan noong nabubuhay pa siya. Ang yumaong senyora, ang ina ni Clara. Naramdaman ni Helena na tila umiikot ang kanyang paligid. Ang anklet, ang mga nawawalang litrato. At ngayon, ang kantang ito. Hindi na niya kaya. Ang mga piraso ng palaisipan ay masyadong masakit, masyadong imposible, ngunit naririto. Sa harap niya, hinintay niya ang pagkagat ng dilim. Hinintay niyang manahimik ang buong bahay. Hinintay niyang mag-isa na lang si Manang Lourdes sa kusina, naghahanda para sa susunod na araw. Huminga siya ng malalim, kinuha ang silver anklet mula sa kanyang bulsa at dahan-dahang lumapit sa matanda. Hindi siya nagsalita. Inilapag lang niya ang maliit na alahas sa ibabaw ng lamesang kahoy. Ang maliit na kalansing nito sa katahimikan ng gabi ay parang isang sigaw. Napatingin si Manang Lourdes sa anklet at pagkatapos ay sa mga mata ni Helena na puno ng luha at pagmamakaawa. Nakita ni Helena ang pagkabigla, ang pagkatakot at ang pagkilala sa mga mata ng matanda. Alam kong may itinatago kayo, Manang Lourdes, sabi ni Helena. Ang boses ay nanginginig ngunit buo. Tulungan ninyo ako. Sa loob ng 20 taon ng paninilbihan sa mansyon, natutunan ni Lourdes na maging isang anino. Ang aninong nakakakita ng lahat, nakakarinig ng lahat, ngunit hindi kailanman nagsasalita. Ngunit nang ilapag ni Helena ang munting silver anklet sa lamesa sa kusina, ang anino ay biglang nagkaroon ng puso. Isang pusong biglang kumabog ng napakabilis. Tila gustong kumawala sa kanyang dibdib. Kinilala niya ang pulseras na yon. Paano niyang malilimutan? Siya mismo ang tumulong sa yumaong Senyora Isabela na piliin iyon. Isang regalo para sa kanyang nag-iisang anak na hindi pa naisisilang. Biglang bumalik ang isang alaala, matingkad at masakit. Nasa hardin sila ni Senyora Isabela. Nakaupo sa ilalim ng puno ng mangga. Hinahaplos ng senyora ang kanyang malaking tiyan habang nakangiti. Naririnig mo ba iyon, Lourdes? Tanong nito. Ang sabi ng doktor, babae raw siya. Pangangalanan ko siyang Livia.
Kinuha nito ang music box mula sa kanyang tabi at pinatugtog ang pamilyar na himig. Ito ang magiging kanta namin. Bulong nito, ang mga matay nagniningning sa purong pagmamahal. Ang ngiti na yon, ang pag-asang yon, lahat ay naglaho ng parang bula. Napatingin si Lourdes kay Helena. Sa mga mata ng babae, nakita niya hindi lamang ang pagtatanong, kundi ang parehong uri ng sakit na tinago niya sa kanyang puso sa loob ng maraming taon. Paano yan napunta sa'yo? Nanginginig na tanong ni Lourdes. Sa ilalim po ng kama ni Clara, sagot ni Helena. Ang boses ay basag. Napahawak sa bibig si Lourdes. Ang mga luhang pilit niyang pinipigilan ay nagsimula nang bumagsak. Ang lahat ng kanyang hinala, lahat ng kanyang takot, ay nagkakaroon na ng anyo sa harap niya. Alam ko po, sabi ni Helena. Lumapit at hinawakan ng kamay ni Lourdes na nakapatong sa mesa. Ang kamay nito ay mainit. Di tulad ng sa kanya na nanlalamig sa takot. Nararamdaman ko po. Si Clara, siya po ba? Hindi niya matapos ang tanong. Sa isang iglap, nagpa siya si Lourdes. Sawang-sawa na siyang matakot. Sawang-sawa na siyang maging anino. Utang niya ito sa kanyang kaibigan. Utang niya ito sa batang natutulog sa itaas. Ang pangalan niya ay Livia, bulong ni Lourdes. At sa pagsambit ng pangalang yon, tila isang malaking bato ang naalis sa kanyang dibdib. Ang tunay niyang pangalan ay Livia. Humagulgol si Helena, isang tunog ng sakit at ginhawa na sabay. Niyakap siya ni Lourdes, dalawang babaeng pinag-isa ng isang lihim at ng pagmamahal sa isang bata. Nang kumalma na sila, ikinuwento ni Lourdes ang lahat. Ang biglaang sakit ni Senyora Isabela matapos nitong makipagtalo kay Dario. Ang pagbabawal ni Dario na dalhin sa ospital ang senyora. Ang gabi ng kanyang pagkamatay at ang biglaang pagdating ni Clara kinabukasan, isang sanggol na walang sino mang nakakilala. Palagi akong nagduda, pag-amin ni Lourdes. Pero tinakot niya ako. Sinabi niyang may mangyayari sa pamilya ko sa probinsya kapag nagsalita ako. Anong magagawa ko? Isa lang akong hamak na kasambahay. Umiling si Helena. Pinunasan ng kanyang mga luha. Hindi na po kayo nag-iisa ngayon. Tumayo si Lourdes at lumakad patungo sa kanyang maliit na kwarto sa likod ng kusina. Pagbalik niya, may hawak siyang isang luma at kalawangin na susi. May isang lugar na hindi alam ni Dario, sabi niya. Ang boses ay puno na ng determinasyon. Ang pribadong silidaklatan ni Senyora Isabela. Bago siya mamatay, may ibinulong siya sa akin. Sa ilalim ng sahig na umuuga. Iyon lang ang sinabi niya. Inabot niya ang susi kay Helena. Hindi ko alam kung ano ang nandoon. Natatakot akong alamin mag-isa. Pero ngayon, tiningnan ni Helena ang susi sa kanyang palad. Ito na, ang simula. Ang pagkakataon niyang bawiin ang lahat. Gagawin po natin ito ngayong gabi kapag mahimbing na ang tulog ng lahat. Nagplano sila ng pabulong. Ang kanilang mga mukha ay magkalapit sa gitna ng malawak na kusina. Ang takot ay naroon pa rin. Ngunit ngayon, may kasama na itong pag-asa. Mukhang may pinag-uusapan kayong importante. Ang boses na yon, malamig, mapanghusga. Sabay silang napalingon ni Helena. Sa may pintuan ng kusina, nakatayo ang anino na matagal nang kinatatakutan ni Lourdes. Ang anino na may pangalan, si Dario. Nakatayo siya roon, nakasandal sa hamba ng pinto. Isang ngis ang mababanaag sa kanyang mukha sa dilim. Nanigas ang buong katawan ni Helena. Ang susi ay tila nag-aapoy sa kanyang palad. At ang bawat tibok ng kanyang puso ay isang malakas na dagundong sa kanyang tainga. Nakita ba niya? Narinig ba niya? Si Manang Lourdes ang unang nakabawi. Itinago nito ang panginginig ng kanyang mga kamay sa ilalim ng kanyang bestida. Sir Dario, ginulat ninyo kami, sabi nito.
Pilit na pinapakalma ang boses. Pinag-uusapan lang namin ang mga lulutuin para bukas. Lumakad si Dario, papasok sa kusina. Ang kanyang mga mata ay nagpapalipat-lipat sa pagitan ni Helena at ni Lourdes, isang mandaragit na pinag-aaralan ng kanyang mga biktima. "Ganoon ba?" sabi niya. Ang tono ay puno ng pagdududa. Kumuha siya ng isang bas at nagsali ng tubig. Mukha kasing mas seryoso pa sa lulutuin ang pinag-uusapan ninyo. "Wala po, sir," mabilis na sagot ni Helena. Itinago ang kamay na may hawak na susi sa kanyang likuran. "Pinapaalalahanan ko lang po si Manang Lourdes na bigyan ng masustansyang pagkain si Clara." Tinitigan siya ni Dario ng ilang segundo. Bawat segundong lumilipas ay parang isang walang hanggang paghihirap. Sa wakas, tumango ito. "Siguraduhin ninyong ginagawa ninyo ng maayos ang trabaho ninyo. Pareho kayo." Uminom ito ng tubig, inilapag ang baso ng may kaunting ingay, at saka tumalikod at umalis. Naiwan silang dalawa ni Lourdes sa kusina, parehong hindi makahinga. Nang marinig nila ang pagsara ng pinto sa itaas, saka lang sila nakahinga ng maluwag. "Muntik na!" bulong ni Lourdes, napahawak sa kanyang dibdib, pero hindi niya nakita. Sabi ni Helena, "Kailangan nating ituloy ito. Ngayong gabi?" Dumating ang hating gabi. Ang buong mansyon ay nababalot na sa katahimikan, isang katahimikang nakakabingi. Dahan-dahang lumabas si Helena mula sa kanyang kwarto. Ang tanging dala ay isang maliit na flashlight. Nagkita sila ni Lourdes sa pasilyo. Nag-uusap sa pamamagitan lamang ng mga senyas. Ang silid-aklatan ay nasa kabilang dulo ng mansyon. Bawat hakbang nila sa makintab na sahig ay isang panganib. Ang bawat anino mula sa sinag ng buwan na tumatama sa mga bintana ay tila isang nagbabantang figura. Nang marating nila ang pinto ng silid-aklatan, nanginginig ang kamay ni Helena habang ipinapasok ang susi sa seradura. Isang malakas na click ang umalingaw-ngaw sa katahimikan. Itinulak nila ang pinto. Isang amoy ng alikabok at lumang papel ang sumalubong sa kanila. Sa loob, ginamit ni Helena ang flashlight para ilawan ang paligid. Libo-libong libro ang nakahanay sa matataas na estante. Sa gitna, may isang malaking lamesa at ilang upuan. "Nasaan kaya?" bulong ni Helena. "Ang sahig na umuuga," sagot ni Lourdes. Nagsimula silang maglakad ng maingat. Tinatapakan ng bawat piraso ng sahig na gawa sa kahoy, naghahanap ng anumang kakaibang tunog. Sa isang madilim na sulok, sa likod ng isang malaking estante, nahanap nila ito. Isang parte ng sahig na lumilikha ng isang mahinang, lumalaganap na tunog kapag inapakan. "Ito na nga," sabi ni Lourdes. Lumuhod si Helena. Ginamit niya ang isang maliit na kutsilyo na kinuha niya mula sa kusina para maingat na sungkitin ang gilid ng kahoy. Mahirap, pero pagkaraan ng ilang minuto ng pagpupumilit, umangat ito. Itinutok ni Helena ang ilaw ng flashlight sa ilalim. Ang kanilang nakita ay hindi isang kahon na puno ng katibayan. Sa halip, may isang maliit na kahon lamang na gawa sa kahoy. Maingat itong kinuha ni Helena at binuksan. Sa loob, may ilang piraso ng sulat na lumana ng panahon. Mga sulat ng pag-ibig. Sa ilalim nito, isang litrato. Si Dario at ang yumaong Senyora Isabela magkatabi. Ngunit kung titingnang mabuti ang litrato, makikita ang takot sa mga mata ng senyora. Walang anumang ebidensya ng pagpatay. Walang kahit anong magpapatunay sa kanilang hinala. Isang malaking pagkadismaya. "Ito lang?" sabi ni Helena, hindi makapaniwala. "Imposible," sagot ni Lourdes. Isasara na sana ni Helena ang sahig nang may marinig silang isang tunog mula sa labas. Mga yapak. Dahan-dahan, papalapit. Nanlaki ang kanilang mga mata sa takot. Mabilis nilang ibinalik ang kahon at ang takip ng sahig.
Pinatay ni Helena ang flashlight. Nagtago sila sa likod ng pinakamalaking estante. Pinipigilan ang kanilang paghinga. Bumukas ang pinto ng silid-aklatan. Isang anino ang pumasok. Hindi nila makita kung sino, pero alam nila. Ang mga yapak ay huminto sa gitna ng silid. Katahimikan. Pagkatapos ay nagsimula itong maglakad muli. Paikot. Tila may hinahanap. Papalapit ito. Nang papalapit sa kanilang pinagtataguan. Niyakap ni Helena si Lourdes. Ipinikit niya ang kanyang mga mata. Naghihintay sa hindi maiiwasan. Ang mga yapak ay huminto sa tapat mismo ng estanteng pinagtataguan nila. Naramdaman ni Helena ang panginginig ni Manang Lourdes sa kanyang tabi. Ipinikit niya ang kanyang mga mata nang mariin, naghahanda sa sigaw. Sa paghuli, sa katapusan ng lahat, isang mahabang sandali ng nakakabinging katahimikan. Pagkatapos, isang buntong hininga. At ang mga yapak ay muling tumunog, papalayo. Hanggang sa marinig nila ang dahan-dahang pagsara ng pinto ng silid-aklatan. Naiwan sila sa dilim. Hindi gumagalaw. Hindi humihinga. Hinintay pa nila ang ilang minuto bago tuluyang naglakas loob si Helena na sumilip. Wala nang tao. Wala na siya. Bulong ni Helena. Ang boses ay nanginginig sa nerbiyos at ginhawa. Dahan-dahan silang lumabas mula sa kanilang pinagtataguan. Parehong nanghihina ang mga tuhod. Muntik na, sabi ni Lourdes. Salamat sa Diyos. Umupo si Helena sa sahig. Ang pagkadismaya ay muling bumalik. Pero wala tayong nakuha, Manang. Mga lumang sulat at litrato lang. Paano natin mapapatunayan ang lahat? Napatingin si Lourdes sa paligid ng silid-aklatan. Ang kanyang mga mata ay tila may hinahanap sa dilim. Tumigil ang kanyang tingin sa sahig na kanilang binuksan kanina. At pagkatapos ay sa malaking estante sa tabi nito. Sa ilalim ng sahig na umuuga, bulong niya sa sarili, inuulit ang mga huling salita ni Senyora Isabela. Baka hindi literal na sahig ang ibig niyang sabihin. Lumapit si Lourdes sa estante, hinahaplos ang mga libro na nakahanay dito. Paboritong libro ito ng Senyora, sabi niya. Tinuturo ang isang makapal na libro na may kulay pulang pabalat. Lagi niyang sinasabi, ang mga libro raw ang nagpapatatag sa isang bahay. Hinawakan niya ang libro. Tumingin siya kay Helena. At minsan, ang mga libro rin ang nagbubukas ng mga lihim. Hinila niya ang libro. Walang nangyari. Sinubukan niyang itulak. Wala pa rin. Ngunit nang itulak niya ito pataas, isang malakas na tunog ng pag-uwa ang kanilang narinig. Ang buong estante ay dahan-dahang umusog papasok sa pader. Nagbubunyag ng isang maliit at madilim na pasukan. Isang lihim na silid. Nagkatinginan sila ni Helena. Ang kanilang mga mata ay parehong nanlalaki sa pagkamangha at takot. Gamit muli ang flashlight, sila ang unang pumasok sa loob. Ang silid ay maliit at puno ng alikabok. May isang maliit na lamesa, isang upuan, at isang maliit na baul sa sahig. Ito ang tunay na taguan ni Senyora Isabela. Lumuhod si Helena sa harap ng baul. Nanginginig ang kamay niya habang inaangat ang takip nito. Sa loob, nakapatong sa ibabaw ng lahat ang isang sobre. Nakasulat dito ang pangalan ni Lourdes. Inabot ito ni Helena kay Lourdes, ngunit umiling ang matanda. Para sa katotohanan niyan, Hija, ikaw na ang magbasa. Binuksan ni Helena ang sobre at inilabas ang isang piraso ng papel. Ang sulat kamay ay maganda, ngunit nanginginig. Binasa niya ito ng malakas at bawat salita ay tila isang punyal na tumatarak sa kanilang mga puso. Lourdes, kaibigan ko, kung nababasa mo ito, ibig sabihin ay nagtagumpay na si Dario. Hindi ako nagkasakit. Nilalason niya ako, dahan-dahan, para makuha ang lahat ng aking yaman. Nalaman ko ang kanyang plano na ipagpalit ang aking isisilang na anak sa ibang sanggol upang makontrol niya ang mamanahin nito.
Huwag mong hayaan na makuha niya ang aking Livia. Ang aking mahal na Livia. Iligtas mo siya. Napahinto si Helena. Ang mga luha ay malayang dumadaloy sa kanyang mga pisngi. Si Livia, ang kanyang Livia. Ito na ang patunay. Ngunit may isa pang bagay sa loob ng kahon. Isang maliit na voice recorder. Kinuha ito ni Helena. Ang puso niya'y kumakabog sa pag-asa. Ito na. Ito na ang katibayan na hindi kayang itanggi ni Numan. Ang boses mismo ng salarin. Kailangan nating marinig ito, sabi niya kay Lourdes. Nanginginig ang kanyang daliri habang pinipindot ang play button. Isang malakas na static o tunog ng pagkaskas ang kanilang narinig. Pagkatapos, isang mahinang boses na halos hindi na marinig. At biglang, katahimikan. Sinubukan niya ulit. Ganoon pa rin. Sira. Ang recorder ay sira. Ang pag-asa na naramdaman nila, ilang segundo lang ang nakalipas, ay biglang naglaho, napalitan ng malamig na kawalan ng pag-asa. Hindi, bulong ni Helena. Hindi maaari. Sa gitna ng kanilang pagkadismaya, may narinig silang isang malakas na click mula sa kanilang likuran. Napalingon sila. Ang lihim na pinto, ang estante ng libro, ay sumara ng kusa. Agad na tumakbo si Helena at sinubukang itulak. Hindi ito gumagalaw. Sinubukan nilang hanapin ang libro, ang mekanismo para buksan ito mula sa loob. Ngunit wala. Walang paraan para makalabas. Nakakulong sila. Para kay Dario, ang mansyon ay hindi lamang isang tahanan. Ito ay isang kaharian. Isang kahariang itinayo niya sa pamamagitan ng panlilinlang at pasensya. At sa loob ng kahariang ito, siya ang hari. Bawat sulok, bawat anino ay nasa ilalim ng kanyang kontrol. O iyon ang akala niya. Nitong mga nakaraang araw may isang bagay na nagbago. May isang maliit na batong unti-unting gumugulo sa tahimik na tubig ng kanyang kaharian. At ang batong iyon ay may pangalan, Helena. Mula sa kanyang opisina, pinapanood ni Dario ang live feed mula sa isang maliit na kamera na palihim niyang ipinalagay sa kwarto ni Clara. Isang maliit na butas sa mata ng isang teddy bear sa estante. Isang simpleng hakbang para masigurong nasusunod ang kanyang mga utos. Noong una, wala siyang nakikitang kakaiba. Isang ordinaryong yaya na ginagawa ang kanyang trabaho. Ngunit napansin niya ang mga maliliit na bagay. Ang paraan ng pagtitig ni Helena kay Clara, na para bang nakikita nito ang isang multo. Ang paraan ng paghaplos nito sa buhok ng bata, na may kasamang lungkot at pananabik na hindi nararapat para sa isang simpleng tagapag-alaga. Ang pagtatanong nito tungkol sa mga magulang ni Clara kaninang umaga. Iyon ang unang senyales ng panganib. At pagkatapos ay mayroong si Lourdes. Ang matandang iyon. Akala ni Dario ay matagal na niyang napatahimik ito sa pamamagitan ng takot. Ngunit ngayon, nakikita niyang palagi itong bumubulong-bulong kay Helena. Ang kanilang mga tingin ay may kahulugan. Ang kanilang mga kilos ay may lihim, kinagabihan. Habang umiinom ng mamahaling alak sa kanyang opisina, binalikan ni Dario ang kanyang mga alaala. Ang mukha ni Isabela, puno ng galit at pagtataksil nang malaman nito ang kanyang mga plano. Ang tunog ng nabasag na baso, ang kadalian ng pagpapalit ng mga sanggol sa isang tiwaling ospital sa probinsya, ang perpektong krimen, nasisiguro niyang walang ebidensya. Sinunog niya ang lahat ng mga litrato, itinapon niya ang lahat ng dokumento, ang voice recorder. Alam niyang itinago iyon ni Isabela, ngunit sinadya niyang basagin yon sa gitna ng kanilang huling pag-aaway bago niya ito tuluyang pinainom ng lason. Isa itong patay na bagay, kasing patay ng may-ari nito. Ngunit ang pagdududa ay naroon pa rin, parang isang maliit na insekto na gumagapang sa kanyang utak. Kaya naman, nagpasya siyang mag-iwan ng isang pain. Kaninang hapon,
Sadyang iniwan niya ang isang mamahaling kwintas sa ibabaw ng kanyang mesa sa opisina. Ang pinto ay bahagyang iniwang bukas. Kung si Helena ay isang ordinaryong babae na naghahanap lang ng pera, kukunin niya iyon. Isang simpleng bitag para sa isang simpleng problema. Pero hindi niya ito kinuha. Mas komplikado ang babaeng ito at iyon ang mas nakakabahala. Dahil dito, tinawagan niya ang isang dati niyang tauhan, isang taong sanay sa maruming trabaho. Ang mismong taong nag-ayos ng aksidente ng asawa ni Helena, maraming taon na ang nakalipas. Hindi niya alam noon na may kaugnayan pala ang babae sa pamilyang yon. Para sa kanya, isa lamang itong masuwerteng pagkakataon na nakahanap siya ng yayang walang pamilya at desperado. Ngayon, ang pagkakataong yon ay nagiging isang panganib. Bantayan mo siya. Utos ni Dario sa telepono. Gusto kong malaman ang bawat galaw niya sa labas ng mansyon. Pagkatapos ng tawag, muli niyang tiningnan ang monitor. At doon niya nakita ang isang bagay na nagpatindig ng kanyang mga balahibo. Nakita niya si Helena na mahinang umaawit habang sinusuklayan ang buhok ni Clara. Isang himig na pamilyar, nakakakilabot. Ang himig mula sa music box ni Isabella. Pagkatapos, may ginawa si Helena. Dahan-dahan nitong itinaas ang buhok sa likod ng tainga ni Clara at itinuro nito ang isang bagay doon. Isang maliit na marka sa balat. Isang balat na hugis bituin. Isang balat na namana ni Livia mula sa kanyang ama. Ang ama na ipinapatay ni Dario. Nanlaki ang mga mata ni Dario. Ang alak sa kanyang baso ay halos matapon. Alam niya. Hindi niya alam kung paano. Pero alam ng babaeng ito. Hindi na ito isang simpleng pagdududa. Ito ay isang direktang banta. Mabilis siyang tumayo. Ang galit at takot ay nag-uumapaw sa kanyang dibdib. Kailangan niyang tapusin ito. Ngayon din, naglakad siya palabas ng kanyang opisina. Dadaan sana siya sa kusina, ngunit may narinig siyang kaluskos mula sa kabilang dulo ng mansyon. Sa direksyon ng lumang silid-aklatan, isang malamig na ngisi ang gumuhit sa kanyang mga labi. Sila na mismo ang pumasok sa lungga ng leon. Sila na mismo ang nagkulong sa kanilang sarili. Dahan-dahan siyang naglakad patungo sa silid-aklatan. Nakita niyang bahagyang nakaawang ang pinto. Tahimik niya itong itinulak para isara. At narinig niya ang malakas na pag-click ng lumang mekanismo. Pagkatapos, pumunta siya sa isang nakatagong panel sa pader ng pasilyo. Binuksan niya ito at hinila ang isang kalawangin na lever. Isang mahinang tunog ng pag-uga ang narinig niya mula sa loob ng silid-aklatan. Ang mekanismo para sa lihim na pinto. Sinisigurado niyang hindi na ito mabubuksan pa mula sa loob. Ngayon, hawak na niya sila. Walang makakatakas, walang makakatulong. Sa loob ng madilim at walang hangin na silid, magkakaroon sila ng maraming oras para pagsisihan ang pagsubok sa hari ng mansyon. Ang unang umatake ay ang takot. Isang malamig, gumagapang na takot na tila sumasakal sa leeg ni Helena. Itinulak niya ang estante ng libro ng buong lakas, ngunit ito'y kasing tigas ng isang pader na bato. "Manang, tulungan ninyo ako!" Sigaw niya. Ang boses ay nagpapanik. Sabay nilang itinulak. Ang kanilang mga hininga ay naghahabol sa maliit at kulob na silid. Ang hangin ay nagsisimulang uminit at kumapal. Ang alikabok ay naging sanhi ng kanilang pag-ubo. Walang nangyari. "Nakulong tayo," sabi ni Lourdes. Ang boses ay basag sa takot. Napaupo ito sa sahig. Ang mukha ay nababalot ng desperasyon. "Diyos ko, alam niya. Alam niyang narito tayo." Sinubukan ni Helena na pakalmahin ang sarili. Ang pagpapanik ay hindi makakatulong. Hawak niya ang sulat. Hawak niya ang sirang recorder. Ito ang mga sandata nila. Ngunit ano ang silbi ng mga ito kung mamamatay sila?
Sa loob ng lihim na silid na ito, lumipas ang mga oras na parang isang walang hanggang bangungot. Ang kanilang pag-asa ay unti-unting namamatay kasabay ng pag-ubos ng hangin. Nagsimulang manlabo ang paningin ni Helena. Ang tanging nasa isip niya ay ang mukha ni Clara, ni Livia. Hindi siya maaaring sumuko, hindi ngayon. At pagkatapos, sa gitna ng kanilang kawalan ng pag-asa, may narinig silang isang tunog, isang pag-uga. At ang estante ng libro ay dahan-dahang gumalaw, nagbubukas. Ang liwanag mula sa pasilyo ay sumilaw sa kanilang mga mata. Sa pasukan, nakatayo si Dario, bihis na bihis para sa isang bagong araw. May hawak na isang tasa ng kape. Isang ngangiti ang gumuhit sa kanyang mga labi. Isang ngangiting puno ng tagumpay at pagkutya. Magandang umaga, bati niya, na para bang wala lang nangyari. Mukhang napasarap ang paglalaro ninyo ng taguan. Oras na para magtrabaho. Walang sinabi si Helena o si Lourdes. Masyado silang nabigla at natakot para magsalita. Naglakad sila palabas ng silid na parang mga zombie, ang kanilang mga binti ay nanghihina. Habang dumadaan sila kay Dario, ibinulong nito kay Helena. Ang mga daga ay dapat manatili sa kanilang mga lungga. Buong araw ang mansyon ay nabalot ng isang nakakakilabot na tensyon. Alam ni Helena na naghihintay lang si Dario ng tamang pagkakataon. Bawat kilos niya ay binabantayan. Bawat ngiti na ibinibigay niya kay Clara ay tila isang pagpapaalam. Mahigpit niyang itinago sa kanyang bulsa ang sulat at ang recorder. Ang pagkakataon ni Dario ay dumating noong hapon. Helena! Lourdes! Pumunta kayo dito, ngayon din. Ang sigaw ni Dario ay umaling-awngaw sa buong mansyon. Nagmadaling pumunta si Helena sa sala, kung saan naroon si Dario kasama ang iba pang mga kasambahay. Si Manang Lourdes ay nandoon na rin, namumutla. Sa ibabaw ng isang maliit na mesa, nakalatag ang isang mamahaling kwintas na may diamante. May nawawala sa aking mga gamit, sabi ni Dario. Ang boses ay malamig at mapanganib. Isang kwintas na pamana pa ng aking yumaong asawa. At sa tingin ko, mayroon tayong magnanakaw sa pamamahay na ito. Hindi ko alam ang sinasabi ninyo, sir, sabi ni Helena. Ang puso niya ay nagsimulang kumabog ng mabilis. Ganoon ba? Ngumisi si Dario. Kung gayon, wala sigurong magagalit kung hahalughugin natin ang mga kwarto ninyo. Hindi ba? Nagbigay siya ng senyas sa 2 security guard na bigla na lang pumasok. Sinimulan nilang halughugin ang mga kwarto ng mga katulong. Pagkaraan ng ilang minuto, bumalik ang isa. May hawak na isang pamilyar na bagay. Ang kwintas. Nahanap po namin sa ilalim ng una ni Helena. Sir, sabi ng guard. Nanlamig ang buong katawan ni Helena. Isang bitag. Isang perpektong bitag. Ano? Hindi. Hindi iyan totoo. Tinaniman ninyo ako. Sigaw ni Helena. Napatingin kay Dario ng may galit. Hindi ako magnanakaw. Ang ebidensya ang nagsasabi ng lahat. Kalmadong sagot ni Dario. Hindi ko akalain, Helena. Binigyan kita ng tiwala. Binigyan kita ng trabaho at ito ang isusukli mo sa akin? Kasama niya ako buong gabi. Imposibleng magawa niya iyan. Sigaw ni Lourdes, humakbang pasulong para ipagtanggol si Helena. Humarap sa kanya si Dario, ang mga matay nag-aapoy. Lumapit ito at bumulong. Sapat lang para marinig nilang dalawa. Manahimik ka, Lourdes. Kung ayaw mong malaman ng mga pulis, kung paano na-aksidente ang asawa mong manginginom sa probinsya, isang salita mo pa at sisirain ko ang buong pamilya mo. Napahinto si Lourdes, ang lahat ng kulay ay nawala sa kanyang mukha. Napayuko siya, talunan. Ang mga luha ay tumutulo mula sa kanyang mga mata. Tumawag kayo ng pulis, utos ni Dario sa mga guard. At ikaw, sabi niya, humarap kay Helena. Lumayas ka sa pamamahay ko. Ngayon din.
Dalawang guard ang marahas na humawak sa mga braso ni Helena. Habang kinakaladkad siya palabas, nakita niya si Clara na lumabas mula sa silid laruan, ang mga matay puno ng pagkalito at takot. "Yaya Helena!" Sigaw ng bata. "Clara! Anak!" Sigaw pabalik ni Helena. Isang katotohanang hindi na niya napigilang isigaw. "Babalikan kita! Pangako!" Kinakaladkad siya palabas ng pinto, pababa ng hagdan, hanggang sa malaking pintuan ng mansyon. Itinulak siya palabas, kasabay ng marahas na pagsara ng gate sa kanyang harapan. Pumatak ang unang butil ng ulan. Napaluhod si Helena sa malamig na semento sa labas ng mansyon. Ang ulan ay nagsimulang bumuhos ng malakas, tila nakikidalamhati sa kanyang sinapit. Wala siyang pera, wala siyang matutuluyan. At ang pinakamasakit sa lahat, nahiwalay siyang muli sa kanyang anak. Wala na ang lahat. Talo na siya. Umiyak siya ng umiyak. Ang kanyang mga hikbi ay sinasabayan ng malakas na buhos ng ulan. Sa gitna ng kanyang pagluluksa, idinukot niya ang kamay sa kanyang bulsa. Naroon pa rin ito, ang sulat, at ang malamig, matigas na anyo ng sirang voice recorder. Ang tanging kislap ng pag-asa sa gitna ng walang katapusang kadiliman. Ang ulan ay tumila, ngunit ang bagyo sa loob ni Helena ay lalo pang lumakas. Sa loob ng 2 araw, nagpalaboy-laboy siya sa mga lansangan. Ang tanging nagpapatuloy sa kanya ay ang alaala ng umiiyak na mukha ni Livia at ang bigat ng sirang recorder sa kanyang bulsa. Sa gitna ng kanyang desperasyon, isang pangalan ang pumasok sa kanyang isip. Marco, ang pinakamatalik na kaibigan ng kanyang yumaong asawa. Isang engineer na mahilig magbutingting ng mga lumang gamit. Gamit ang natitirang lakas, hinanap niya ang maliit na electronic shop ni Marco sa isang sulok ng Quiapo. Pagkakita sa kanya ni Marco, basa, marumi, at wasak, agad siyang pinapasok nito nang walang tanong. "Helena, anong nangyari sa'yo?" Sa pagitan ng mga hikbi, ikinuwento niya ang lahat. Ang mansyon, si Dario, si Clara na si Livia pala, at ang sirang recorder. Kinuha ni Marco ang maliit na device. Ang kanyang mukha ay seryoso. "Lumana ito, pero susubukan ko." Ang sumunod na 24 na oras ay isang mahabang paghihintay. Habang nagtatrabaho si Marco gamit ang kanyang mga maliliit na kasangkapan at soldering iron, si Helena naman ay nakaupo sa isang sulok, nagdarasal. Ito na ang kanyang huling baraha. At pagkatapos, isang milagro. "Helena, pakinggan mo to." Pinindot ni Marco ang play. Sa una, puro static. Ngunit pagkatapos, isang malinaw na boses ang narinig nila. Ang boses ni Senyora Isabela nanginginig sa takot. "Bakit mo ginagawa to, Dario? Pera lang ba talaga ang habol mo?" Sumunod ang boses ni Dario, malamig at malupit. "Hindi lang pera, Isabela, kapangyarihan, at hindi ka na makakahadlang pa. Magsisimula ako sa pagpapalit sa anak mo. Walang sino man ang makakaalam. At pagkatapos, dahan-dahan kang mawawala." Napatayo si Helena. Ang mga luha ay muling dumaloy sa kanyang pisngi. Ngunit ngayon, ito'y mga luha ng tagumpay. "Nakuha natin siya," bulong niya. "Nakuha natin ang halimaw." Kinopya nila ang audio file sa telepono ni Helena. Ngayon, kailangan niya ng plano. Paano niya ito maipaparating sa mundo? Paano niya maililigtas si Livia? At pagkatapos, ay naalala niya ang isang bagay na nabanggit ni Manang Lourdes. Isang malaking charity ball na idaraos sa mansyon ngayong gabi. Isang gabing puno ng mga mayayamang panauhin, mga mamamahayag, isang gabing perpekto para isambulat ang katotohanan. Nagpadala siya ng isang text message kay Lourdes gamit ang luma at halos basag na cellphone ni Marco. Nagbabasakaling hindi pa pinalitan ni Dario ang numero ng matanda. "Manang, ako to. Buhay ako. May plano ako.
Iwanang bukas ang pinto sa kusina mamayang gabi. Gabi ng paghuhukom. Nakatayo si Helena sa labas ng mansyon, nakasuot ng uniforme ng waiter na nakuha ni Marco mula sa isang kaibigan. Ang puso niya'y dumadagundong, ngunit ang kanyang mga kamay ay hindi nanginginig. Tapos na ang panahon ng takot. Gaya ng inaasahan, ang pinto sa kusina ay bahagyang nakaawang. Pumasok siya. Nakita niya si Lourdes, ang mga matay puno ng luha at pag-asa. Nagyakap sila ng mahigpit. Akala ko, nandito na ako, Manang, at tatapusin na natin to. Itinuro ni Lourdes ang sound system na nakakonekta sa entablado sa hardin. Kailangan mong isaksak ang telepono mo doon. Ngunit paano? Sa labas, nagsimula ng magsalita si Dario sa mikropono. Tinatanggap ang kanyang mga panauhin, nagpapakita ng isang pekeng imahe ng kabutihan at pagkakawanggawa. Ito na ang pagkakataon. Habang abala ang lahat sa pakikinig, dahan-dahang gumapang si Helena patungo sa likod ng entablado. Nakikita niya ang audio mixer. Sa isang mabilis na kilos, hinugot niya ang cable mula sa laptop ng DJ at isinaksak ang kanyang telepono. Sa entablado, nagsasalita si Dario. Ang mansyon na ito ay isang simbolo ng pag-asa, isang alaala sa aking yumaong asawa na si Isabella. Oras na, bulong ni Helena, at pinindot ang play button sa kanyang telepono. Sa halip na malambing na musika, ang boses ni Isabella mula sa nakaraan ang umalingaw-ngaw sa buong hardin. Bakit mo ginagawa to, Dario? Pera lang ba talaga ang habol mo? Natigilan ng lahat, nanlaki ang mga mata ni Dario at sumunod ang kanyang boses. Hindi lang pera, Isabella, kapangyarihan. Magsisimula ako sa pagpapalit sa anak mo. Isang malakas na hiyawan ng pagkabigla ang maririnig mula sa mga panauhin. Nagsimulang magpanik si Dario, hinahanap kung saan nanggagaling ang tunog. At pagkatapos, nakita niya si Helena na lumabas mula sa likod ng entablado. Tapos ka na, Dario, sabi ni Helena. Ang kanyang boses ay malakas at malinaw. Pinalakas ng mikropono. Alam na ng lahat ang ginawa mo. Sa purong desperasyon, tumakbo si Dario papasok ng bahay. Lumabas siyang muli. Kinakaladkad ang isang umiiyak at takot na si Livia. Mayroon siyang hawak na letter opener na nakatutok sa leeg ng bata. "Huwag kayong lalapit," sigaw niya. "Lahat kayo!" Ngunit si Helena ay hindi natinag. Naglakad siya papalapit. Ang kanyang mga mata ay nakatutok lamang sa kanyang anak. "Helena, huwag!" sigaw ni Lourdes. "Bitawan mo ang anak ko." Mahinahon, ngunit may bigat na sabi ni Helena. "Isa pang hakbang at mamamatay siya." Humakbang muli si Helena. At isa pa. Nakita niya ang takot sa mga mata ni Dario. Nakita niya ang kanyang pag-aalinlangan. At sa sandaling iyon, ginawa ni Helena ang isang bagay na hindi inaasahan. Ikinilos niya ang kanyang katawan sa isang paraan na biglang lumuwag ang kanyang prosthetic leg. Sa isang maling hakbang, sinadya niyang matumba. Nawala sa kanya ang atensyon ni Dario sa isang segundo. Sapat na panahon, sa pagbagsak niya, ipinang-ikot niya ang kanyang prosthetic leg. Sinapol ang mga binti ni Dario. Nawalan ito ng balanse. Nabitawan niya si Livia. Mabilis na gumapang si Helena at niyakap ang kanyang anak. Sa parehong sandali, dumating ang mga pulis. Ang kanilang mga sirena ay umuugong. Napapaligiran na si Dario. Wala na siyang matatatakbuhan. Tiningnan niya si Helena, ang babaeng akala niya'y mahina. Ang babaeng may pekeng paa. Ang babaeng sumira sa kanyang perpektong kaharian. Sino ka ba talaga? Sigaw niya, itakon niya, habang pinupusasan siya ng mga pulis. Niyakap ni Helena si Livia ng mahigpit at tumingin kay Dario. "Ako ay isang ina." Lumipas ang ilang buwan. Ang iskandalo sa mansyon ni Dario ay naging laman ng bawat balita. Ngunit unti-unti, ang ingay ay humupa. At ang natira na lamang ay ang katahimikan.
Isang katahimikang hindi na nakakatakot, kundi mapayapa. Isang simpleng resulta ng DNA test ang formal na kumilala kay Clara bilang si Livia, ang nawawalang anak ni Helena. Ngunit para kay Helena, hindi niya kailangan ng papel para patunayan ang katotohanang matagal nang isinisigaw ng kanyang puso. Nakatayo sila ngayon ni Lourdes sa harap ng malaking gate ng mansyon. Hindi na ito ang madilim at malungkot na lugar na dati niyang kinatakutan. Ang mga bintana ay bukas, pinapapasok ang sikat ng araw. Ayon sa huling testamento ni Senyora Isabela na nahanap kasama ng kanyang liham, ang lahat ng kanyang ari-arian ay mapupunta sa kanyang nag-iisang anak, si Livia. At bilang legal na ina, si Helena ang naging tagapangalaga nito. Sigurado ka ba rito, Hija? Tanong ni Lourdes. Maraming masasakit na alaala ang nakakabit sa bahay na ito. Ngumiti si Helena, isang tunay na ngiti na ngayon lang muling nakita sa kanyang mga labi. Hinawakan niya ang kamay ng matanda. Ang mga alaala, manang, ay nasa atin. Tayo ang pipili kung alin ang ating pananatilihin. Oras na para gumawa tayo ng mga bago. Sa loob ng sumunod na mga linggo, ang mansyon ay sumailalim sa isang transformasyon. Ang mga madidilim na pintura ay pinalitan ng masayang kulay. Ang mga mamahaling muebles na walang buhay ay pinalitan ng mga komportableng upuan. At higit sa lahat, ang katahimikan ay napuno ng tunog. Tunog ng musika. Isang araw, habang naglalakad sa hardin, narinig ni Helena ang isang pamilyar na himig. Sinundan niya ito at nakita niya si Livia na nakaupo sa harap ng isang grand piano sa sala. Ang kanyang maliliit na daliri ay marahang tumitipa sa mga teklado. Tinutugtog niya ang kanta mula sa music box. Nasaan mo yan natutunan, anak? Tanong ni Helena na upo sa kanyang tabi. Nagkibit balikat si Livia. Hindi ko po alam, Mama. Parang nasa puso ko lang po siya palagi. Niyakap ni Helena ang kanyang anak. Ang puso niya'y nag-uumapaw sa pagmamahal. Ang koneksyon nila ay hindi kailanman naputol. Dumating ang araw ng inaugurasyon. Isang malaking banner ang nakasabit sa harapan ng mansyon. Instituto Casa Livia, Musika at mga bagong simula. Livia House Institute, Music and New Beginnings. Ang dating mansyon ng kasakiman ay isa na ngayong libreng paaralan para sa musika at isang pansamantalang tahanan para sa mga babae at mga batang nangangailangan ng pangalawang pagkakataon. Maraming tao ang dumalo. Naroon si Marco, ang kanyang pamilya, at ang mga unang residente ng instituto. Tumayo si Helena sa harap ng lahat para magbigay ng talumpati. Nakasuot siya ng isang simpleng bestida na hindi na nagtatago sa kanyang prosthetic leg. Ito na ngayon ay isang simbolo hindi ng kawalan, kundi ng kanyang katatagan. Maraming nagsasabi na ang bahay na ito ay binuo sa mga lihim at kasinungalingan. Simula niya, ang kanyang boses ay matatag. At totoo iyon. Ngunit ngayon, nais naming punuin ang bawat sulok nito ng katotohanan. Ang katotohanan na lahat tayo ay may kakayahang magsimulang muli. Ang katotohanan na ang musika ay kayang paghilumin ang pinakamasakit na sugat. At ang katotohanan na ang pagmamahal ng isang ina ay kayang lagpasan ang kahit anong kadiliman. Pumalakpak ang lahat. Mula sa gilid, nakangiting nanonood si Lourdes, na ngayon ay tumatayong administrator ng instituto. Ang huling eksena ng araw na yon ay simple lang. Nasa music room si Helena at Livia. Sa gitna ng silid ay ang lumang music box na kapatong sa ibabaw ng piano. Magkatabi silang naupo at sabay na tinugtog ang kanilang kanta. Ang himig na nag-ugnay sa kanila noon at ang himig na magiging simbolo ng kanilang bagong buhay ngayon. Habang ang araw ay dahan-dahang lumulubog sa bintana, ang pintuan ng instituto ay
ay bumukas. Isang bagong babae, may bakas ng takot at pagod sa mukha, ang pumasok. Sinalubong siya ni Lourdes ng may ngiti. Ang cycle ng sakit ay natapos na. Ang cycle ng paghilom ay nagsisimula pa lamang.